Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinuguri ang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama na nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba? Sapagkat nakita mo ako?" Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santo Tomas, isang apostol. Sabihin nyo nga po, Tomas. Si Tomas, hindi lang kilala bilang apostol, kundi kilala bilang ang nagdududang Tomas. Sa Ingles, doubting Thomas. Ganito inilarawan ni San Juan si Tomas, isang nagduda sa muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi naman natin masisi si Tomas kasi ayon sa ating ebanghelyo, wala si Tomas. Hindi kasama si Tomas nang unang magpakita si Jesus matapos siyang muling mabuhay. Wala naman doon si Tomas eh. Hindi naman niya alam. Hindi siya kasama. Hindi siya pinagpakitaan ni Jesus. Kaya hindi siya maniwala sa balita na muling nabuhay si Jesus. Mabuti pa si Tomas, hindi naniniwala sa mga chismis. Hello. Yung ilan sa atin, wala naman sa pinangyarihan, wala naman doon sa pinagkwentuhan, pero nung narinig ang kwento, akala mo nandun, kung makapaniwala. Hello sa mga chismosa dyan, patay mali siya lang, di ba? Ganyan ang mga chismosa, di ba? Ang dali maniwala, no? Akala mo nandun sa pinangyarihan, wala naman. No? Si Tomas, hindi natin masisi kung bakit nagduda. Kasi wala siya nang magpakita si Jesus sa mga alagad. Kaya nga, ang sabi niya, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang kamay. At naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Bakit nga ba muna may butas sa kamay at tagiliran si Jesus?
Hello. Ayun, mabuting alam natin, baka naman mamaya hindi nyo alam no? But yun ang iniisip ni Tomas. Kasi, bago siya namatay, anong ginawa sa kanya? Pinako. Saan? Sa krus. Ba't sa tagiliran? May butas. Yon. Sinibat. Di ba? Nalala niyo yung kwento? Yun na nangyari. Bago muling nabuhay si Jesus, pinako. Sinibat ang kanyang tagiliran. At nais kong pagnilayan natin yung pagsasalarawan ni Tomas kay Jesus. Ano nga yung gusto niyang makita bago siya maniwala? Yon. Butas o mga sugat sa kamay at tagiliran. Nagtataka ako, bakit sa lahat ng karanasan ni Tomas kay Jesus, sa lahat ng pwede niyang hingin na patunay na buhay si Jesus, bakit ang sugat? Bakit ang butas? Bakit ang marka ang gusto niyang makita? Ang dami-dami namang pwedeng hingin na patunay. Ang dami namang pwedeng maging patunay. Bakit kaya yung mga sugat ang gusto niyang makita? Balikan natin ang mga karanasan ni Tomas. Alam nyo, si Tomas yung unang naniwala sa kapangyarihan ni Jesus na magbuhay ng patay. Alala nyo yung kwento ni Lazaro? Ano nangyari kay Lazaro? Di ba? Namatay. At muling binuhay ni Jesus si Lazaro. At si Tomas kasama doon. Kaya nga, siya yung nagsabi sa mga kapwa niya alagad, pumunta tayo sa Betania. Puntahan natin si Lazaro. At doon makikita na buhay si Lazaro. Sa karanasan na yon, sana ang hiningi ni Tomas na patunay na buhay si Jesus yung makita niya yung buong katawan. Kasi kaya niyang bumuhay ng patay. Magdududa ba siya na hindi kayang gawin ni Jesus sa sarili? Hello? Kung kaya mo magbuhay ng iba, sa sarili, hindi mo magawa? Hello? Sagot naman kayo, ano to? Wala ako lang lahat? Ha? Di ba? Nakatulala lang kayo, parang wala kayong mga akaalam-alam di ba? Kung kaya mo magluto para sa ibang tao, kaya mo bang magluto para sa sarili mo? Ba't ngayon, pagdating sa pagkain, sagot agad kayo? Ang bihirang buhay to, Talaga naman, tulala lang tayo, no? Kaya nga di ba? Sana ang pruweba na hiningi, gusto kong makita siya. Kasi binuhay niya si Lazaro Gusto kong makita ko naman, siya din buhay. Pero hindi. Ang gusto niya makita, butas, sugat, marka. May isa pang karanasan si Tomas kay Jesus noong huling hapunan. No? Alam niyo yung huling hapunan, yun yung huling karanasan ni Tomas bago namatay si Jesus. Huling hapunan. Bago dinakip si Jesus, bago pinahirapan, bago pinako, bago namatay, iyon ang huling tagpo ni Tomas at ni Jesus. Si Tomas, yung nagsabi kay Jesus, nang nagpapaalam si Jesus sa kanyang mga alagad, sabi ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Nalala niyo yon? Ano sabi ni Jesus? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Yun yung huling karanasan ni Tomas. Pwede sana ang hiniling niya, sana marinig ko yung boses ni Jesus. Pag narinig ko yung kanyang boses, alam ko, maniniwala akong buhay siya. Bakit? Kasi nakakausap niya Di ba? Pag yung isang tao, yung karanasan mong huli, bago siya namatay, anong maaalala mo? Di ba yung iba huli? Yung huling karanasan, kasama ko pa siya no? Nagiinuman kami. Kasama ko pa siya no? Nagchichismisan kami. No? Yun yung maaalala mo. Pero si Tomas,
ang hiniling na patunay, yung paring sugat ni Jesus. Siguro ganun talaga, no? Kung ano ang tumatak, kung ano ang nagmarka na bagay o karanasan tungkol sa isang tao, siyang babalik-balikan mo. Tama? Yung mga mahal nyo sa buhay, anong binabalikan nyo na nagmarka sa inyo? Yung namatay mong nanay o tatay, ano yung nagmarka sa'yo? Yung namatay mong anak, ano yung nagmarka sa'yo na hindi mo makalimutan? Sa kaso ni Jesus, yung kanyang sugat, ang nagmarka kay Tomas. Ulitin ko, yung sugat ni Jesus, ang nagmarka kay Tomas. Father, mali ka. Yung sugat ni Jesus, nagmarka kay Jesus. Tama ba yon? Kanino ba nagmarka? Kay Jesus o kay Tomas? Ulitin ko, yung sugat, yung butas, kanino nagmarka? Kay Jesus o kay Tomas? Parehas. Kung tutuusin, kay Jesus, literal, physical na nagmarka. Tama? Kay Tomas, tumatak, nagmarka, na hindi niya malimutan. May sugat ba si Tomas? Wala. Pero nagmarka sa kanya. Nagtanda siya. Bakit siya nagtanda? Kasi yung mga butas na yon, ang mga marka ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Nagmarka. Bakit? Kasi habang binubutas ang kamay ni Jesus, habang sinisibat ang tagiliran ni Jesus, nasaan si Tomas? Nagtatago. Wala siya. Habang pinaparamdam ni Jesus ang kanyang pag-ibig kay Tomas, wala si Tomas. Pero alam niyang namatay si Jesus para sa kanya. Alam niyang siyang dahilan kung bakit pinako si Jesus. Alam niya na yung mga sugat na yon, pag-ibig ng Diyos sa kanya. Ang galing, no? Di ba ganon? Kung ano yung nagmarka sa'yo, nagsugat sa'yo, yun ang hindi mo malilimutan. Marami sa atin ngayon, may kwento ng sugat ng kabataan. Meron ba kayong ganon? Sugat ng kabataan? Hello? Ha? Hindi yung nadapak ka, ha? Hindi lang yun, ha? Alam yung sugat ng kabataan, yung dati, yung buhay nyo, ang hirap-hirap. Yung hindi kayo makakain ng 3 beses sa isang araw. Naranasan nyo ba yun? Ha? Di ba? Sugat mo yun eh. Kaya nung lumaki ka, hindi na pwede to. Kakain na ako 5 beses sa isang araw. Di ba? Nung nagkatrabaho ka, hindi na pwede to. Hindi ko nahahayaang magutom ako. Naranasan nyo yon? Sugat. O yung naranasan mo yung wala kang baon sa school. Naranasan nyo ba yon? Tapos nung paglaki mo, hindi ko na para-parana sa anak ko na wala siyang baon sa school. Magsusumikap ako. Naranasan nyo ba yon? Yung pumapasok ka sa eskwelahan, wala kang sapatos. Tsinelas lang, sira pa. Sinabi mo sa sarili mo, pag nagkatrabaho ako, bibilin ko lahat ng sapatos na kaya ko. Di ba? Yun yung sugat ng kabataan. Nagmarka, nagtanda, hindi mo malimutan. At ngayon, matapos ang lahat, hinihilo mo yung sugat na yon, di ba? At tayo, yun yung karanasan natin sa Diyos. Kapag naghilom yung mga sugat na yon, yung mga nagmarka sa atin, kapag naranasan natin ng Diyos, hindi natin malilimutan. Kaya nga dati, nung gutom ka, ngayong busog ka na, may pambili ka na ng pagkain, anong sinasabi mo? Salamat sa Diyos. Ngayong nakatapos ka na ng pag-aaral, dati, hirap na hirap ka, wala kang pambaon.
Ano nasasabi mo? Ang buti ng Diyos. Magaling ang Diyos. Di ba? Noon, wala kang masuot. No? Ngayon, kahit paano, nakakabili ka na ng sapatos, anong sinasabi mo? Totoong may Diyos. Di ba? At ganyan si Tomas. Nang makita niyang mga sugat ni Jesus, anong sabi niya? Panginoon ko, Diyos ko. Biglang naniwala si Tomas. Mga kapatid, ito yung panyaya sa atin ng ating pagdiriwang ng kapistahan ni Santo Tomas. Ang maaalala natin, ang karanasan natin sa Diyos na nagmarka, tumatak sa atin para masabi nating, Panginoon ko, Diyos ko. Siguro yung iba, ang nagmarka sa kanila yung sugat ng kanilang sakit kasi gumaling na sila. No? Siguro yung iba nagmarka sa kanila yung mga tigyawat at saka eye bags nila nung nagpupuyat sila at nag-aaral. Kaya may mga pimple dyan, huwag nyo nang ipaderma. No? Pinagpuyatan mo yan. Ha? Kaya maging proud ka. No? Ito yung panyaya sa atin. May karanasan tayo sa Diyos na hindi natin malilimutan. Nagmarka bilang paalala sa atin. Ang Diyos ay totoo. Ang Diyos hindi natutulog. At ang Diyos ay buhay. Amen? Amen.